Sa umaga, siyempre, ay ating pinag-aaralan pa rin ang Book of Numbers. At sa hapon, medyo tumagal na rin po tayo rito. We are walking through the Book of Proverbs. So we are doing some selected Proverbs. We are expounding selected Proverbs from the Book of Proverbs. And at this time, let me entitle my message, God's Sovereignty and Civil Authority. So, nung nakaraang Monday, alam natin ng lahat, kung kayo ay sumusubaybay ng balita, ang Pangulong Donald Trump ay nag-assume ng kanyang presidency bilang 47th President of the United States of America. Medyo nakakagulat din sapagkat si Trump ay humaharap sa maraming kaso. In fact, meron siyang 4 criminal cases, but he managed to win both the popular vote and the Electoral College vote. And alam nyo, yun ang isang nakakagulat, no? Naging landslide pa ang kanyang pagkapanalo. Naisip nyo ba, ano kaya kung natalo si Trump? What if the Democrats had won the election? Paano nito babaguhin ang takbo ng kasaysayan sa Amerika? Similarly, brethren, kung titingnan natin at pupunta tayo sa sarili nating bansa, siguro pwede nating gamitin yung mga salitang what if. Paano kung nung unang mga taon pang nakaraan na maaaring hindi na natin naabutan, paano kung si Presidente Ramon Magsaysay ay hindi namatay sa isang plane crash na nagtapos ng kanyang pagiging pangulo ng bayan? Paano kung si Presidente Marcos Sr. ay hindi nag-rule ng ating bansa sa loob ng 20 taon? Paano kung hindi pinaslang si Ninoy Aquino doon sa tarmac? Paano kung si Presidente Estrada ay hindi natanggal sa kanyang pwesto? Siya lang ang pinakamaikling presidente sa ating bansa. 2 taon lang yata. Paano kung ang naging pangulo ay si Fernando Poe Jr.? No? At hindi si Gloria. Sabi ay nadaya daw. Paano kung hindi si Presidente Duterte ang naging presidente nitong nakaraang mga taon? And lastly, paano kung si Manny Pacquiao ang presidente natin ngayon? How would these scenarios have altered the trajectory of our nation's history? But let us go further back into history. What if Adolf Hitler had not become the leader of Germany? Meron kayang World War II kung hindi siya ang naging leader ng Germany, ng Nazi party? Meron kayang World War II na nangyari? Paano kaya kung ang Amerika hindi niya pinili na mag-join sa war o sa nangyayaring giyera sa Europa na plano ni Hitler na sakupin ang buong Europe at hindi nakialam ang Amerika? Ano kaya ang Europe sa panahong ito? Mga kapatid, alam nyo na madalas ang mga nangyari ngayon ay produkto ng mga pagpapasya ng mga pinuno ng mga sa nauna sa atin. Pero yung mga salitang what if na yan, no? We can only speculate within the limits of our finite minds. Ang ibig sabihin, pwede tayong mag-speculate. Siguro ganito nangyari. Siguro maganda. Siguro pangit. No? Pero lahat ng ating gagawin ay spekulasyon lamang. Walang katiyakan ng anumang iniisip natin ngayon ay tama. Anumang spekulasyon natin ngayon ay tama. Sapagkat walang sino man sa atin ay nagtataglay ng ultimong kapangyarihan to make things happen or to prevent them from happening. Diyos lang ang may ultimong kapangyarihan. Siya lang ang sovereign God. Siya lang ang may ultimong otoridad sa lahat. Sa pagpapatuloy ng ating journey dito sa selected Proverbs from the book of Proverbs, we will reflect on God's sovereignty over the hearts and actions of civil rulers or magistrates who govern us. And I invite you to turn your Bible to one verse, Proverbs chapter 21, verse 1.
Basahin ko po sa ESV, pagkatapos babasahin din natin sa Tagalog. Sa ESV, sinasabi, "The king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He will." Sa Tagalog, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang batis ng tubig. Ibinabaling niya ito saan man niya ibig. Kung titingnan natin, mga kapatid, ang mga nangyayari sa mundo at sa lente ng salita ng Diyos, makikita natin na ang bawat small piece of the puzzle ay nasa kamay ng isang invisible hand. Yan ay ang Diyos. Ang lahat ng nangyayari ay kasama sa probidensya ng Panginoon. Ang ating mundo at ang ating kasaysayan ay puno ng mga rulers who wielded the power to shape the course of the events. Ginagamit sila para gumawa ng kasaysayan at humubog sa takbo ng mga pangyayari na maaring mamanahin sa mga susunod na henerasyon. Ngunit ayon sa salita ng Diyos, ang totoong hari na walang iba kundi ang Diyos, ang humahawak ng kanilang pangapuso at nagdidirekta sa isang pangyayari na naayon sa kanyang kalooban. At yan ang mensahe na gusto kong bigyang diin, simpleng mensahe na gusto kong bigyang pansin mula sa talatang ito na ating pong binasa ngayon. Kings may act on their own authority, but God fulfills His greater purpose through their actions. Kings may act on their own authority, but God fulfills His greater purpose through their actions. And I have two headings. First, the king's heart analyzed. Second, the king's heart applied. The king's heart analyzed. May dalawang bagay na gusto kong pansinin natin dito sa binasa nating talata. Una, its description o yung paglalarawan ng puso ng hari. At pag tinignan natin kung paano inilarawan ito sa Proverbs chapter 21 verse 1, pinapakita na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Panginoon. Now, pag sinabi nating puso ng hari, ano yung tinutukoy? Isip niya, emosyon niya, kalooban niya, hangarin niya, at kapasidad niyang gumawa ng mga desisyon at mga choices. At ang kawikaang ito ay nagsasabi sa atin na ang puso daw ng hari ay parang channel of water. Parang daluyan ng tubig. Di ba yung channel, yun ng water, siya yung nagsisilbing pathway na dinadaluyan ng tubig. No? Dinidirekta yan patungo doon sa predetermined destination. Kaya yung tubig na nakikita natin mula sa bundok, patungo sa ilog, at minsan yung dinadaluyan niyang tubig sa ilog, kung titingnan mo sa mas mataas, maaring merong liliko sa kanan, liliko sa kaliwa, minsan pababalik pa, pero tutungo yan doon sa kanyang final destination, yun yung dagat. No? So, itong mga channels na ito, ang kumukontrol sa movement ng water, guiding it to where it is intended to go. Ganun daw ang puso ng hari. Sino ang kumukontrol sa puso ng hari? Walang iba kundi ang kamay ng Panginoon. No, nung ginamit ang salitang kamay ng Panginoon, ang tawag sa theology dyan ay anthropomorphic expression. No, hindi ito, wala namang katulad ng kamay na meron tayo ang Panginoon. No? Kaya pag sinabing kamay, ibig sabihin control ng Panginoon. No? Nung sinabi ng Biblia na ang mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako, going to and fro, hindi ibig sabihin gumaganon-ganon ng Panginoon lagi na parang nanonood ng tennis. No? Hindi, kundi ang ibig sabihin, nasa lahat alam niya kung ano nangyayari. Kapag sinabi ng Panginoon, ang paa niya, ay ang tungtungan ng kanyang paa ay ang earth, no? Ibig lang sabihin, walang pwedeng takasan ang tao sa pamamahala, pangangasiwa, at pananakop ng presensya ng Diyos. Kaya nung ginamit yung salitang kamay, ibig lang sabihin nun ay the control of God. And
And reflect on that for a moment, brethren. If the king's heart is controlled by the Lord, it means God governs his thoughts. God governs his emotions. God governs his will, his desire, and capacity to make choices and decisions. And that's absolute sovereignty. Tama? Yan ang pagiging nakapangyayari ng Diyos. Na pangalawa, it's direction. Ano sabi doon? Ito da'y tulad sa batis na kanyang ibinabaling sa anumang kanyang ibig. Anong punto doon? It fulfills the will of the Lord. Yun ang sinasabi sa second half of the verse. No? Di ba yung tubig, naturally, nagpo-flow yan sa mga channels. No? Wala namang sariling kalooban talaga yung tubig. Di ba? Yun namang kalooban yan. Di ba? Malakas ang ulan sa bahay nyo at meron kayong tulo doon sa, merong mga butas ang inyong mga bubong. Ang lakas ng ulan. No, pag nakita ba ng tubig, may butas. Iwas ako dyan sa butas na yan. Ganun ba yan? Nangyayari, no? Sana ganun, ano? Sana ganun na nangyayari. Hindi. Talagang natural yan na nagpo-flow. Wala siyang sariling pagpapasya. Na sa kanyang sarili na gagawa siya ng paraan para hindi siya mahulog dun sa butas. Hindi, ang totoo, dediretso siya doon. Kasi, naturally, nagpo-flow siya sa mga channel. So, ganun din mga kapatid, nating isipin ang punto ng talatang ito na sinasabi na the Lord controls the king's heart so that he accomplishes exactly what the Lord has predetermined. Meron na dinetermina ang Diyos. At ina-accomplish lang ng hari yung gusto ng Diyos. Now, you might wonder, how can this be so? Paano nangyari yung lahat ng yon? Parang merong theological tension doon. However, gusto kong sabihin, ang sino mang tapat na estudyante ng Biblia ay hindi dapat magtangka na ayusin ang tensyon ng kanyang salita na hindi naman niya pinaaayos. Intindihan niyo ba yon? A faithful student of the Bible does not attempt to soften the tension that Scripture does not call us to resolve. Meron talagang tension. Minsan mababasa sa Biblia. Parang tinatawag natin na apparent contradiction. At may mga pagkataon na hindi natin kinakailangang ayusin. Yung tension. Kundi kailangan nating parehong tanggapin. No? Halimbawa, ang pinipilit ng iba kasi na, gusto kong maging logical sa lahat ng bagay. Yan, may mga taong gano'n, di ba? We are not tasked to logically correcting them. But we humbly bowing before them, acknowledging na finite talaga yung ating pag-iisip. Hindi natin fully magagrasp. Hindi natin matatahi lagi ang mga bagay-bagay. Hindi natin matatie up yung mga loose ends together. Halimbawa, nung sinabi ng Biblia na God desires all men to be saved. Diba? Nabasa niyo yan sa Bible? God desire. Gusto ng Panginoong Diyos na lahat ay maligtas. Pero sabi rin ng Biblia, ililigtas niya lang ang mga hinirang. Anong dapat natin gawin doon sa dalawang statement na akala mo, na animo yung magkakontra? Gagawin ba nating logical sila? O tatanggapin natin silang parehong totoo? Kasi kung we try to reconcile them, lalabas tayong katulad ng mga Arminian na sasabihin, kasi ganito yan eh. Ang Diyos kasi, gusto niya naman talagang maligtas ang lahat. Kaya lang ayaw niyang pakialaman ng free will mo. Yung free will mo, iginagalang ng Diyos. Ayaw mo manampalataya, ayaw mo sa Kanya, o hindi Kanya ililigtas. Kasi yung free will mo mahalaga yan sa Diyos. Sagrado yan sa Diyos. Diba? O yung iba naman, ang tingin naman nila, siguro nga talaga gusto ng Diyos na iligtas ang lahat, pero kulang siya sa, hindi absolute yung kanyang kapangyarihan na gawin yun. Yun ang nangyayari. Instead of, we have to embrace both truths. At dapat nating tanggapin yung parehong katotohanan. Na gusto ng Diyos na iligtas ang lahat ng mga makasalanan, may desire siyang iligtas ang mga makasalanan. At totoo yun sa kanyang puso.
Naaawa siya sa mga taong makasalanan. Totoo yun. Yet, tanggapin din natin na sa kanyang nakapangyayaring kalooban, meron siyang pinili bago pa itatagang sanlibutan ito ng mga taong kanyang ililigtas sa pamamagitan ng kanyang anak. We should not attempt to reconcile these two. Sabi nga ni Spurgeon, we are not reconciling friends. Di ba? Kayo ba magkaibigan, i-reconcile nyo? Hindi. They are friends. And we should not reconcile friends. In this case, brethren, yung hari, o siguro pwede natin sabihin, presidente sa ating panahon, prime minister, emperor, gumagawa sila ng desisyon. Batay sa kanilang naturalesa, batay sa kanilang karakter, batay sa kanilang gusto. Hindi sila nakakaramdam ng coercion galing sa Diyos ng langit. Walang bumubulong sa kanilang tenga. Walang nagsasabi sa kanila, ganito gawin mo. Ipasa mo yung budget. No? Pataasin mo. O, parang gano'n, walang gano'n. Gumagawa sila ng sarili nilang desisyon na maaaring makakabuti o makakasama. Gumagawa sila ng desisyon independently, yet in a mysterious way, sa isang mahiwagang paraan na hindi natin maintindihan, kinokontrol ng Diyos ang lahat, maging ang kanyang kalooban. So therefore, two things happen simultaneously and mysteriously. The king's will is done, and God's will is accomplished. And this includes situation kung ang isang hari ay gumagawa ng isang matuwid na desisyon o kung siya ay gumagawa ng isang masamang desisyon. The king's heart analyzed. Let's go to the second heading. The king's heart applied. Anong application ito sa buhay natin? Unang application, dapat nating makita, divine purpose prevailed. Divine purpose prevailed. Binanggit ko kanina na there is often mystery in God's dealing with humanity and His creation. May hiwaga talaga eh. Sa theology po, mayroong tinatawag na, pag pinag-uusapan ng will ng Panginoon, mayroong tinatawag na God's will of precepts. At meron siyang God's will of purpose. No? Ano yung God's will of precepts? Ano yung will of precepts? Ito yung nakasulat sa Bible. Yun yung precepts ng Panginoon. Yun yung kalooban ng Panginoon. Yun yung pamantayan ng ating behavior, ng ating action. Pag tinitingnan mo yung Bible, titingnan mo yun, tama ba yung ginagawa mo o hindi? Ano, para mo malalaman na kalooban ng Diyos yung ginagawa mo o hindi? Tingnan mo yung Bible. Yun yung God's will of precepts. No? Sapagkat yun ang nagsasabi, at yun ang pamantayan, yun ang sukatan, kung ang ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Diyos o hindi. God's will of precepts. At saka yung God's will of precepts, mga kapatid, hindi yan madala. Hindi sa lahat ng panahon, natutupad yan. O na-accomplish yan. Bakit? Sapagkat makasalanan tayo. Yung pagiging makasalanan natin, naghihinder at nagli-lead sa atin para i-disobey yung God's will of precepts. Yung mga nakasulat sa Bible na ganito, ganito, ganyan, hindi natin lahat na gagawa perfectly. No? However, brethren, mayroong tinatawag na God's will of purpose. At yung God's will of purpose, laging nagpiprevail yun. Laging natutupad yun. Ang clear na example dyan ay makikita sa Acts chapter 2, verse 23. Basahin natin. This Jesus, sabi, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Similarly, Acts chapter 4, verse 27 to 28, for truly in this city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. Nakita niyo yun? Mga kapatid, ito mga talatang binasa natin ay nagpapakita, no? Na maging ang mga makasalanang aksyon ng tao ultimately
ay pwedeng gamitin ng Diyos para ma-fulfill yung kanyang God's will of purpose. Yung kanyang sovereign purpose. Yung God's will of precepts, binayolate ni Pilate. Binayolate ni Herod. Binayolate ng mga lawless men. But not God's will of purpose. These wicked rulers may not be aware kung ano yung God's will of purpose. Yung action nila na ginagawa, bagamat masama, maaaring dinidikta ng kanilang masamang puso, pero it is within God's purpose. So nakita nyo? God's will of precepts, God's will of purpose. And God's will of purpose always prevail. Laging natutupad. Laging nangyayari. And clearly, nung sinabi rito sa Aklat ng Kawikaan na ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon tulad ng tubig sa batis na kanyang ibinabaling saan man kanyang ibig, ito'y tumutukoy saan? Hindi sa God's will of precepts. Tumutukoy yan sa God's will of purpose. And this is an encouragement to us, brethren. Diba? Kung ikaw Christian ngayon, yung boss mo, nagpasya na i-terminate ka sa trabaho mo. Ikaw lang, pero yung iba hindi. Yung leader ng bansa o ng community nyo, nag-i-implement ng policy na maaaring hindi mo magugustuhan at magpapahirap sa sitwasyon mo. Remember this, God's will of precepts may be violated by these people, but God's will of purpose remains unshaken. Ang layunin ng Diyos ay mananatiling matatag. Meron siyang magandang layunin. Ba't niya pinayagang mangyari? No? No, hindi ko nababanggitin, pero kanina lang may kausap ako. No? At nahihirap ng kanyang pinagdaanan. Ang bigat ng kanyang sitwasyon. Mahirap na kung ilalagay sa akin, parang hindi ko rin kaya. Pero merong layunin ng Diyos. At yung layunin ng Diyos ay matutupad, magaganap, at matatag kahit na maaaring merong hindi magandang pangyayari na dumating sa iyo. That's the blessing ng sovereignty ng Panginoon. Divine purpose prevails. Not only that, divine protection provided. Now listen. Listen to this, brethren. Walang sino man ang pwedeng manakit sa iyo kung Kristiyano ka ngayon, malibang payagan ng Diyos. No one can lay a hand on God's people unless God permits. Di ba, pinakanta natin dito, favorite ko talaga na hymn yan yung Sovereign Ruler of the Sky. Nakalimutan ko sana, yun palang pina-play natin. Pero gustong-gusto ko yung hymns na yun. Yung I think stanza number 2, yung sabi doon, plagues and deaths around me fly, till He bids, I cannot die. Not a single shaft can hit, till the God of love sees fit. So, kung titingnan natin ang kasaysayan ng Biblia, makikita natin yung takbo ng mga pangyayari kung paano siya magbigay ng protection. Halimbawa, paano niya pinroteksyonan yung pangako niya sa Genesis chapter 3 verse 15 na mayroong isang binhi na manggagaling sa isang babae na siyang dudurog ng ulo ng ahas. Di ba Genesis 3:15? Yun. Paano na-protectionan yun? At paano natupad yun sa kasaysayan? Di ba? Alam natin yung pangako yan. Yan ay immediately after na mahulog ang tao sa kasalanan. Pero tingnan natin yung takbo ng kasaysayan. Nagkaroon ng universal flood. Nagkaroon ng baha sa buong mundo, namatay ang lahat ng tao at lahat ng karamihan sa mga nilalang na nabubuhay, maliban lang sa pamilya ni Noah. Si Noah at ang kanyang pamilya. Merong niligtas ang Diyos sa isang pamilya. Now, dumami na naman ang populasyon. Pero habang dumadami ang populasyon, dumadami rin ang rebelyon na nangyayari laban sa Diyos hanggang sa dumating yung pinaka-peak. Gumawa na ang tao ng Torre ni Babel. Para abutin ng Diyos. Natawa nga lang ang Diyos nung tumingin siya sa baba. Ano ginawa ng Diyos? Pinag-iba-iba ang kanilang lengguwahe. Kaya doon nagsimula kung bakit iba-iba ang mga lengguwahe natin.
Ngayon, habang dumadami ang lingwahe, dumadami ang mga tao, dumadami ang kultura at lahi, biglang may tinawag ang Diyos na isang tao mula sa isang lupain ng mga Kaldeyo na isang lugar na ang mga tao'y pagano at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pangalan niya ay si Abram. Later on, naging Abraham. Tinawag niya ang taong ito para maging ama daw na maraming mga bansa samantalang wala naman siyang anak. Pero pinakita ang isang himala, nagkaroon siya ng anak sa loob nung siya ay umidad na ng 100 taon. At ito ay si Isaac. Si Isaac ay nagkaroon ng 2 anak. Si Esau at saka si Jacob. Si Esau, ang lahi ng mga Edomites na sumasamba rin sa mga Diyos-Diyosan at lumalaban sa kalooban ng Diyos. Si Jacob, ang lahi ng mga Israelita. Sa kanya nanggaling ang 12 tribo ng Israel. Pero no, itong lahi ni Jacob, nagkaroon ng problema. Sapagkat tumira sila sa Ehipto nung panahon ng tagutom. Nung nandoon na sila, dumami na sila, ano nangyari sa kanila? Pinersecute sila ng Pharaoh. Pinahirapan sila ng paraon. At kinakailangan silang umalis doon. Ginamit si Moses para makaalis sila. At naglakbay sila sa ilang. Ngunit na nandoon sila sa ilang, ano nangyari? Sila'y nagrebelde sa Diyos. At lahat ng umalis sa lupain ng Ehipto, lahat ay namatay sa disyerto. Ang nakapasok lamang doon ay yung second generation at si Joshua saka si Caleb. Noong nandoon na sila sa lupang pangako, settled na sila, isa na silang kaharian, nagrebelde na naman sila sa Panginoon. Hinati ng Diyos ang kaharian ng Israel. Nagkaroon ng Southern Kingdom, nagkaroon ng Northern Kingdom. Yung Northern Kingdom, naging masama talaga. Ang mga hari na naroon, puro masasama. Ano ginawa ng Panginoon? Pinayagan niya na ang mga Assyrians ay sakupin sila at i-distribute sila sa iba't ibang bahagi ng Assyrian Empire. Nawala ang kanilang lahi. Natira na lang ang 2 tribo, ang tribo ni Juda at ang tribo ni Benjamin, at ilang mga Levita. Pero later on, nagrebelde rin sila. Nagpadala ang Diyos ng isa pang mananakop, ang mga taga-Babylonia, at sila ay ginawang bihag sa loob ng 70 taon. Pero pinalaya rin sila ng mga taga Medo-Persia at nakabalik sila doon sa kanilang lupain, pero hindi lahat ay nakabalik. Pero nung bumalik na sila doon, pagkatapos ng ilang taon, ang namayagpag naman na imperyo ay yung tinatawag na Grecian Empire, ang imperyo ng mga Greeks sa pamamagitan ni Alexander the Great. Ang nangyari, si Alexander the Great namatay ng maaga, nahati yung kanyang kaharian sa 4. At isa sa mga kaharian doon ay, sa pagkakatanda ko, no, yung 4 na yun ay si Antigonus, si Cassander, si Ptolemy, si Seleucus. Si Seleucus ay mayroong apo. At yung kanyang apo, ang pangalan ay si Antiochus Epiphanes. Napakasamang tao niyan, si Antiochus Epiphanes. Pinersecute niya yung mga Hudyo. In fact, nung panahon na siya ang namumuno doon sa lupain na yan, sa lugar na nasasakupan niya kasama ang Jerusalem, nag-alay siya, no, ng baboy mismo doon sa templo. Imagine mo yun, bawal yun sa kanila na kumain nga ng baboy, mag-alay pa ng baboy. Talagang dinesecrate yung temple. Ang dami niyang pinapatay. Well, later on, ano nangyari? Natalo ng mga Romans, ang mga Greeks. At ang unang-unang emperor ng Rome ay si Augusto Caesar. Si Augusto Caesar ay gumawa ng unang proklamasyon na lahat ng mga tao ay magpatala para malaman niya kung sino, ilan ang nasasakop ng kanyang kaharian. Bumalik sa kanyang sari-sariling mga native places. Si Mary at saka si Joseph, pumunta sila sa Bethlehem. Pinanganak si Jesus Christ doon. Natupad ang sinasabi ng Biblia na mangyayari na ipapanganak ang Messiah sa lugar ng Bethlehem, Ephrata. Natupad yung Genesis chapter 3 verse 15. Iningatan ng Diyos ang kanyang pangako. And once again, brethren,
this serves as an encouragement to us. God will protect His people, and if you are one of them, His hand is there to safeguard you. No, at times, hindi natin masyadong maintindihan ng lahat ng mga pangyayari. Pinapayagan niya mangyari ang mga bagay na negatibo, na upang proteksyonan tayo. Saan? Sa kayabangan, para i-cultivate yung humility. Ba't ba nangyari sa akin ito? Ang gaganda na ng mga nangyari, biglang ganito nangyari. Anong nangyari? Anong gusto kayang sabihin ni Lord? Maaari. Para hindi ka maging mayabang kasi puro magaganda na lang nangyayari. Pag puro magaganda nangyayari, nagiging mayabang ka, no? Ano ba nangyayari sa'yo? Lagi ka na lang may problema. Ako naman, hindi nangyayari sa akin yan. Ayun, yumabang ka na. No? Pero minsan, pinapadaan ka ng Panginoon sa mga ganyang problema to cultivate humility and to protect you from pride. Or sometimes, it's painful experiences to drive you to prayer. Di ba? Minsan, pagka maganda naman ang buhay, maayos, no? Parang yung devotional life natin, parang nagiging lousy na rin, Lalo na, pag ang dami mo nang ginagawa, medyo busy, kumikita ka kasi ng pera, medyo busy ka. Kaya pagka nag-devotion ka, thank you Lord lang, thank you Lord. Pagka nag-pray ka, thank you Lord. Wala nang substance yung panalangin mo. At minsan, nakakalimutan mo na rin manalangin. At minsan, pinapadaan ka sa ganong mahihirap na sitwasyon para turuan kang manalangin, para turuan kang lumuhod sa harapan ng Panginoon. He permits painful experiences so that we learn to depend on Him rather than our own abilities and strength. Now, other times, He allow good things. Minsan pinapayagan niya, magagandang pangyayari naman. Para ipaalala sa atin na ang totoong source ng lahat ng mga nangyayaring maganda sa iyo ay ang Diyos. Hindi ikaw, hindi sa sipag mo, hindi sa galing mo. No? And at times, maaaring ang dumating ay kamatayan kung ikaw ay Christian. At sa kamatayan, palalayahin ka naman niya sa kasalanan, sa pain, at dadaling ka niya doon sa kanyang maluwalhating presensya. Anong punto ko mga kapatid? Christians will always be winner, not loser. Kung ikaw mananampalataya ngayon, lagi kang nasa winning side. Wala ka sa losing side. Because divine protection is provided for you. So divine purpose prevails, divine protection provided. Last but not the least, divine power performed. Now, there are many stories in the Bible that displays God's power through leaders. Right? Isa sa mga example niyan, isang paganong hari na si Paraon, bagamat hindi siya sumusunod sa Panginoon, pero siya ang nag-install kay Joseph para maging second in command, maging prime minister ng Egypt. At yung pag-i-install niya kay Joseph bilang prime minister ng Egypt, ang naging daan para ma-preserve yung lahi ng mga Israelita na maaaring mamatay sa gutom doon sa Kanaan. Tama? Nakita niyo yung ginamit ng Panginoon, yung pagan king, para gumawa ng ganong desisyon. Hindi lang yon, si King Artaxerxes, sa panahon ni Esther, isang paganong hari rin ito, Persian king. Isang gabi, hindi siya makatulog. May mga panahon din naman talagang hindi tayo makatulog. So, sabi niya, baka meron kang pwedeng basahin dyan na mga memorabilia. Basahin nga natin. May nagbinasa sa kanya. Nabasa roon na merong isang tao na gumawa ng mabuting bagay na hindi naman lang nabigyan ng parangal. Ang pangalan niya ay si Mordecai. Alam mo, si Mordecai, ang siyang nagsabi na merong banta na gagawin sa hari. Kaya hindi natuloy yung banta dahil sinabi ni Mordecai, pero walang anumang nagbigay ng credit o parangal sa kanya. Nakalimutan na yun ang ginawa niya. Di ba? Minsan may mga ginagawa tayong bagay na mabuti, nakakalimutan naman ng iba. No? Parang gusto mong ipaalala, huy, ako naman, hindi na babanggit dito. Di ba? Nakalimutan na. Nung panahon na nabasa yun yung panahon na nanganganib naman ang buhay ni Mordecai dahil nalalapit na siya ay bitayin ni Haman at gumawa rin itong si Haman ng isang na manipulate niya yung mga sitwasyon na yung mga Hudyo ay i-annihilate.
Merong isang decree na gagawin si King Artaxerxes. At nung oras na yon, sa hindi malamang dahil, bakit nga ba hindi siya makatulog? Nagbasa siya, nakita niya yung sino ba itong Mordecai na to? Parangalan natin ito. Yun yung ihahang ni Haman Di ba? At yun din, at gagawa ng isang matinding annihilation sa mga Hudyo. Imagine mo mag-intervene ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapasya ng isang paganong hari. At marami pa tayong kwento, marami tayong bababasa sa Bible, mga divine power, dinisplay ng Diyos sa harapan ni Pharaoh, di ba, na walang pakialam kay Yahweh. God performed miracle after another in His presence. Another example is, hinambol ng Panginoon ang isang mayabang na si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Dahil sa kanyang kayabangan, ginawa siyang parang hayop, kumakain siya ng damo, at temporarily nawala yung kanyang katinuan, until kinilala niya na ang Diyos ay sovereign. Sinabi ni Nebuchadnezzar, nung sa huling bahagi ng kwento sa kanyang buhay, sabi niya, akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri at nagbibigay parangal sa Diyos ng hari. Sa lahat ng kanyang mga ginawa, at lahat ng kanyang mga ginawa ay tama. Ang kanyang mga daan ay matuwid. At ang sino mang lumalakad ng may kayabangan sa harapan niya ay kanyang ibinababa. God's divine power performed. So, sa pagtatapos mga kapatid, marami tayong iniisip siguro sa mga nangyayari sa ating paligid o mga nangyayari sa ating gobyerno. We engage in political thinking, especially regarding what is happening in our government today. No? And perhaps, kung ano yung nakikita mo, hindi yun ang gusto mong makita. Hindi, nagagalit ka, maaari. Pero sana mga kapatid, isipin natin, bago tayo mag-react bilang Kristiyano, we should first ask ourselves, bakit pinayagan ng Diyos na mangyari ito? Ito ba is it for God's purpose? Is it for God's protection? Is it for God's power to be displayed and to be performed? No, hindi naman natin madalas na ma-discern yung purpose ng Panginoon Hindi naman natin talaga adalas na makikita, ano ba layunin ng Diyos? Pero dapat i-establish natin sa puso natin na ang Diyos ang may control. Imbis na magreklamo lang tayo ng magreklamo, siguro mas maganda rin ipagkatiwala natin ang pagrereklamo sa mga di mananampalataya. Kayo na nga lang magreklamo. No? Kayo na lang. Ang gawin na lang natin, yung sinasabi sa Bible na, be still and know that I am God. Di ba? Yun ang verse ni Jane sa prayer meeting. Kaya, alam mo, pagka ganun ang attitude natin, marirespeto pa natin kung sino ang nasa posisyon kahit na maaaring di na natin siya gusto. No? Sapagkat ang focus natin, hindi sa kung sino siya, kundi sino yung Diyos na nagtalaga sa Kanya, naglagay sa Kanya sa posisyon para i-fulfill yung purpose ng Diyos. No? Tayo mga Kristiyano, we will always stand for morality. Lagi tayong magiging oppose sa anumang moral, immoral thing. Like abortion. Oppose tayo dyan. Same-sex marriage. Transgenderism. Illegal drugs na sumisira ng buhay ng tao. Pero dapat natin kilalanin, minsan nasa minority tayo. Di ba? Pero, kung ang Diyos ay kasama natin, nasa majority tayo. And lastly, dapat na ilagay natin sa isipan natin, ang Ebanghelyo ni Kristo ay laging magtatagumpay sa gitna ng mga persecution. It is because the one who is on the throne is the Lord Jesus Christ. Alam niyo yung mga Kristiyano, nagkaroon ng matinding persecution sa Europe sa mga Christian. At yung persecution doon sa Europe, ang naging daan para magkaroon ng mga pilgrims fathers. Sumakay ng bangka na kung tawagin ay Mayflower. Tinawid ang Atlantic Ocean sapagkat matindi ang persecution sa mga Christians sa Europe. Nakarating sa Amerika. And later on, nagkaroon ng sila ang mga founding people para sa United States of America. At may pangaral pa rin ang Ebanghelyo. Kumalat pa rin ang Ebanghelyo. You see,
Ang pinakamatindi rito, ano man ang nangyayari, ano man ang persecution, ano man ang mga sitwasyon, laging ang ebanghelyo ay kumakalat. Laging ang ebanghelyo ay nagtatagumpay. Hindi napipigilan ang pagkalat nito. In Psalms chapter 2 verses 1 to 4, why do the nation rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, let us burst their bonds apart and cast away their cords from us. Ano sunod na salita? He who sits in the heavens laughs. The Lord holds them in derision. Diba? Sasama-sama daw ang mga hari. Gumagawa ng mga panukala laban doon sa Panginoon na pinahiran. Pero tumingin lang ang Panginoon mula sa langit at sinabi niya, natawa lang siya. Anong ibig sabihin? Ang ebanghelyo ng Panginoon ay magpapatuloy. Na? At kikilos yan. Maaaring may dumating na persecution, pero ang gospel ng Panginoon magtutuloy. Ang punto lang dyan, magpatuloy tayong totoo sa calling ng Diyos sa atin, i-proclaim natin, ipamuhay natin ang ebanghelyo, ano man ang kaisipan ng tao laban sa atin, sapagat ang Diyos ay nasa kanyang trono. Ang Diyos ay nasa kanyang trono. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita mo na aming napagbulayan sa hapong ito. At sana patuloy na i-encourage kami ng katotohanan ito na laging tumingin sa iyo. At hindi lamang sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. At tulungan mo kami maging mas mataas ang perspective namin sa lahat ng bagay na dumarating. Sapagkat ikaw ang may control ng lahat ng bagay. Purihin ka, aming Panginoon. At kung meron kasama kami rito na wala pa sa iyo, hindi pa siya mananampalataya ni Kristo, tulungan mo na maintindihan niya ang ebanghelyo ng Panginoon. Na makilala niya na si Kristo lamang ang paraan ng kaligtasan, hindi ang relihiyon, hindi ang kanyang mabubuting gawa na hindi makakaabot sa iyong pamantayan, kundi ikaw lamang, na si Kristo lamang ang siyang tanging nagpakita ng isang katuwirang katanggap-tanggap sa inyong harapan at namatay sa mga makasalanan tulad namin. Sana ma-encourage siyang lumapit sa iyo, manampalataya, magsisi ng kanyang kasalanan upang siya'y maligtas. At kaming mga mananampalataya ay patuloy na magkaroon ng delight na sa isang katotohanang lahat ng bagay ay nasa iyong mga kamay. Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon. Tulad ng isang tubig sa batis na kanyang ibinabaling sa anumang kanyang ibigin. Ito'y panghawakan namin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus.